Ang 2026 season ng Perf Talk ay hatid sa inyo ng ating generous sponsors. Silent Noise, ang inyong one-stop DJ shop ay nag-o-offer na rin ng gig-ready guitars and accessories, professionally set up at ready to play. Bumisita lang sa pinakamalapit na branch sa inyo, BF Homes Parañaque, Mandaluyong, Pampanga, or pumunta sa silentnoise.ph. Link in the description. Turn those tables, bend those strings. Ang pinakabagong Pinoy artist ng PRS Guitars ay si Jem Manuel ng December Avenue. To celebrate, score na ng extra discount on all PRS products at guitarpusher.com using discount code GEM-PRS. Valid for the entire month of February. Congrats, Jem! Sobrang nakaka-proud. Okay, kumusta mga Epektos? Welcome sa Perf Talk. Siyempre, lagi ko naman sinasabi, lahat ng guests dito sa Perf Talk ay special. Isa siya sa pinaka-requested mula nagsimulang Perf Talk. At masaya akong nakita kami muli. Jem Manuel, December Avenue. Awkward. So, Jem, first time nag-meet yung content creation workshop ko sa Pusher. Guitar Pusher. 2 years ago. Tapos, then ever since then, lagi ko nakikita sa comments, Jem Manuel, December Avenue. Thank you. Ayun, yun. Tapos syempre, parang nag-align yung stars ngayon dahil 2 days fresh mula sa announcement ang pagiging official PRS artist ni Jem. Gulat din ako eh. Thank you. Congrats. Yun. Matagal ka nang gumagamit ng PRS, di ba? Tagal na. Yan yung unang guitar na nakita ko sa'yo actually. Nag-start ako gumamit noon 2010. Pero hinihiram ko lang yun yung PRS SE. Tapos ever since parang parang pinangarap ko na siya. Okay. Kaya lang it took me 5 or 6 years yata bago ko na-afford yung isa. So yun, doon na nag-start siya. Tapos nanganak na. Oo. Yung nakita ko sa'yo dati, yung medyo makulay. Aling model yan? Parang fade siya na pink. Yung McCarthy na... Hindi rainbow eh. Actually, hindi ko na... Ang dami ko na rin kasing... So, parang bibili ako, tapos ibenta ko hanggang sa makuha ko yung pinaka gusto ko talagang. I see. Tapos yun, then along the way, try out na rin para ma-shape yung preferences mo, di ba? So yun, yung iba kasi in-order ko pa sa US kasi yung mga gusto kong models, wala pa dito eh. So, medyo order ka, tapos pag okay, na-try mo na siya for a few months, benta ko na lang ulit, tapos bili ako ng ibang model. Tapos pinaka-nagstay ako sa McCarthy. Okay. McCarthy solid. Solid body. Solid body. Yung pinakauna ko na gusto ang PRS is yung hollow body. Yung parang kay Barbie. Yun ang hindi ko pa na-try. Hindi mo pa na-try? Oo, hindi ko pa na-try. Nakatry ako dati, mid-2000s na version. Ganda. Yun yung McCarthy din. Kasi before that, gustong-gusto ko yung itsura ng PRS, pero hindi, pag tinutugtug ko na, at that time, hindi ko mag-get. Parang alanganing Fender, alanganing Gibson. May sarili siyang tunog eh. Pero nung nasubukan ko yung hollow na yun, McCarthy hollow, parang, okay, gets na kita. Ito yung voice mo. Okay. And then from there, parang unti-unting na-educate yung ear ko sa tunog ng PRS. Yun yung wraparound bridge. Ano siya? Well. Hindi. Yung stop tail piece na... Tama. Inisip ko hindi siya. Tama. Wraparound lang. Wraparound lang. Nalito din ako. Wala, hindi. Marami rin kasi silang version. And then, tapos ito, tell us about this one. Ito ay matagal na sa akin to, mga 4 months na yata din. Pero ngayon ko lang siya nilabas sa case. Well, nilabas ko siya parang display lang. Parang background lang dun sa isang video na ginawa ko. Pero first time ko siya gamitin. So, parang sabi ko, ito na yun. Dito na sa... Maiden voyage. Oo. So, yan. Wala pa siyang gas-gas.
Kaya, yun din ang ayoko sa PRS kasi sobrang ganda niya tignan, pero at the same time nakakatakot siya gamitin kasi pag nagasgas siya, hindi siya parang yung mga yung ibang S-style guitars na ang ganda ma-relic. Oo, oo. Pag yung PRS kasi wala pa akong nakitang PRS na relic. Ewan ko kung baka meron na, pero yung dalawang guitars ko pala na ginagamit, yung pa lang yung nakita ko na pinaka parang basag-basag na. Oh. Dahil, Oo nga, no? Oo. Kasi yung finish niya parang hindi siya designed para maging relic. Nag-iisip ako. Nag-iisip ako ng relic na PR. Ang huli ko lang na maalala na parang relic is yung, lalo may nauso yung Silver Sky tapos nire-relic nila. Ayun, Tapos oo. nagwawala yung mga tao, Oo, di ba? kasi parang mukha siyang Strat talaga. Strat talaga siya, di ba? Oo, Strat. Tapos nung nirelic, mas nagmukhang Strat. Pero yung mga tao nagagalit dahil bakit mo nire-relic ang PRS. Oo, maraming may ayaw talaga sa ano. Oo. Pero kunya, metal na band yun eh. Ako, teka, hindi ko ata. Basta one of those na metal, pink na Silver Sky. Okay. Tapos binugbog niya. Tapos yung mga tao nag-gaan parang, ba't mo ginawa yan? Ang mahal niya para i-relic. Ako, wala pa akong nakita. Hindi. Ako rin, wala akong parang sinusubukan ko i-recall kung meron ako nakitang medyo bugbog. Ang pinakamalapit siguro yung, dati si Dave Aguirre ng Razorback, may PRS din siya. Pero luma yun. Yung pampa yun. As in, baka handmade pa ni Paul Reed Smith yun kasi 80s. Oo, 80s to 90s. Tagal na. So yun, bugbog siya dahil sa kalumaan niya. Tapos syempre, Razorback. Oo. Sa Razorback gigs ginagamit yan. Bugbog talaga. Pero hindi makintabang finish nun. Siguro dahil high gloss yung finish, kaya parang hindi bagay. Okay. Pwede, oo. Di ba? Oo. Kasi usually mga relic, nitro, matte finish, di ba? Tsaka usual, di ba, yung solid. Tsaka yung nagwe-wear. Yung parang yung kulay niya ay mga sunburst, ganun, o yung parang... Pero itong ganda kasi dahil yung charcoal fade eh. Oo. So, ewan natin kung ma-relic to sa lifetime ko, pero... Generally, nag-iingat naman ako sa guitars, kaya lang minsan di talaga maiwasan. Ay, hindi. Pag tinutugtog mo yung gitara, magkakaroon talaga ng dings. Tapos mapapansin mo na lang. Di ba? Oo. Gulat na lang ako. Oo nga. Okay, so, admittedly, hindi ako familiar sa'yo. Okay, so kung ano lang yung napapanood ko online, maganda yung jam, maganda yung mga gitara, maganda yung tunog. Tapos yung December Avenue, parang lumabas kayo nung nakaalis na yata ako eh. Anong year yun? Well, nag-start kami 2007. Oh, yun. Nakaalis na ako na. Oo, wala na ba? So, yun. Pero, parang, nag-start kami ayoko sabihing makilala, pero parang medyo nagkaroon ng traction yung name namin. Mga 2017. Around 2017, 18. Oh, so may ano yung term? Paying your dues na period. Yan, oo. So, mga 10, 11 years din. Oo. Yun yung tag dito, akala ng karamihan na overnight success, pero hindi. Matagal mo na tinatrabaho. Matagal talaga. Oo. So, yun. So, 2007, nasa US na ako nun. Tsaka, around that time, nakalabas ako wala ako sa sirkulo ng bands. Yun yung classical phase ko eh. Kaya hindi ko kilala. Hindi ko kilala yung mga players. Pero ngayon nagka-classical ka pa rin? Hindi. Balik na ako dito. Electric na talaga. Na-injure ako eh. So, okay. Kaya tumigil yung classical. So, that's another story. But, kaya ako naging YouTuber. Pero sa ano lang, pag sa fingerstyle lang? Anong tawag doon? Focal dystonia. Na yan eh. Medyo kilala na yung condition. Pero nung nakuha ko siya, na-develop siya sa akin, wala pa, very mysterious pa na condition yan. Neurological eh. Basically, kunwari, gusto kong kumalabit ng ito, 4, 3, 2, 1. At its worst, iniisip ko kakalabitin ng middle finger second string, pero kinakalabit niya third string. Okay. Alam mo yun. So, yung nervous signals ng daliri at saka utak, yung connection na yan, parang gulo. So, at one point,
may tinapos akong concert, ito lang yung gumagana. Ito lang gumagana na Sa daliri. buong concert? Oh, buong concert. Ito, tinapos ko ng ganyan. Paano yun? As in, syempre, panic yun kasi maraming nanonood. Tapos, biglang ayaw makasama nito. Tsaka naglalak siya. Medyo dark yun. Yung period na yun. Usual kasi sa school namin. Usual na sakit yung carpal tunnel. So yun, bago lang narinig ko yan. Ito, focal dystonia. More on, siya eh. Ang mga, ngayon, meron na mga players na lumalabas na meron silang ganun. Si Scott's Bass Lessons. Okay. So, siya naman, ang focal dystonia sa kaliwa. Kaya siya may glove. Kaya siya may gloves. Oo, Okay. kasi pampatulong yun para ma-recognize ng utak mo kung aling daliri yung alin. Okay. Kaya pansin mo minsan may glove siya, tapos putol yung dito, sleeve ng index finger, tapos minsan sa ring finger. Akala ko parang gimmick lang or... Parang sensory helper siya. Ah. So, sa akin dati, nagkaroon ako ng time na naglalagay ako ng tape dito para gumana siya. Ganun din And ang then, purpose. parang same idea. Pero after a while, pag nasanay ka na nakatape yan, masisira na naman. Tapos maghahanap ka na naman ng bagong paraan para i-full yung brain mo. Pero sa picking, okay naman, sir. Oh, yun. Kaya ako bumalik. Kasi parang naisip ko, kaya ko pa naman to. Kaya ko naman yan. So, sige, electric na lang ulit. Yan. Pero yun din yung time na nag-mountain bike ako eh. Kasi parang ayoko mag-gitara. Parang, Okay. Sinira ako ng gitara. Yan. So, yan. Yun yung pinaka-safe way para maging Sane ba? maging sane at saka maging parang gusto mo maging dangerous pero ayaw mo ng full danger. Okay, enough thrill lang. So balik tayo sa'yo. Kailan ka nag-start? Paano ka nag-start? Nag-start ako mag-guitar high school. So, wala, usual na chords, laro-laro lang ng kung ano yung nasa radyo. Naalala mo kung bakit ka na-inspire mag-gitara? Sa mga kapatid ko kasi lahat sila musicians eh. Okay. So, may isang beses, nagpaturo ako sa kapatid ko nung It Might Be You. Yung intro nun, oo. Kasi gusto ko siya tugtugin. So, parang, kumbaga, simula nun, so parang gusto ko yung feeling na may nakakarinig ka ng music na ikaw yung gumagawa. Oo, kasi galing. Yun. So, simula nun, ayun na, tuloy-tuloy na. So, kung ano-ano nang tinugtog ko. Pero, nag-start ako sa yung usual chords sa mga ano pa yun, mga bread. Bread, ano pa ba yung mga dati? Kasi mga kabatch nila. Horse with no name. Oo. Tapos, yung electric ay late na rin eh. Nangihiram lang ako sa kapatid ko nun. So, kung ano yung pinapakinggan nila, yun din yung inaaral ko. Mga kasi sila eh, puro mga metal. So, Pantera, Slayer, tapos recently, medyo bago na yung mga Slipknot, mga ganun-ganun. Yeah. So, papaturo ko sa kapatid ko. Tapos, hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy na. Kailan ka nag-change ng style? Kasi simula ka metal. It might be you, tapos naging metal. Nung college na. Nung nag-conservatory na ako, nung nakilala ko na yung iba-ibang... Kung ka ba? UST? UST. Classical din. Sino teacher mo doon? Ruben. Si Ruben. Yes, oo. Bago ako mag-conservatory, akala ko magiging akong parang Petrucci, parang ganun. So, sabay ko, biglang pagdating doon, classical guitar pala. So, ang layo. So, inihintay ko, hindi, baka ano lang to, baka intro lang sa shredding or ano. So, hindi pala. Hanggang sa nagustuhan ko na siya. Kasi tutugtog ka ng ibang pieces, tapos parang, okay. Tapos yun, doon ko na nakilala sina Erskine, si Haru na ito, hindi ko si Haru. Si Duran. Oo, yun. Yun, syempre, diba sa school, parang pasa-pasa kayo ng mga... James Namit. Sir James, yan. Kaklase ko siya nung nag-UST ako. Talaga Sir James. Perfect pitch yun. Oo. Yung mga, dami doon eh. Karamihan pianista ang perfect pitch. So anyway, yun, pasa-pasa kami ng mga recordings, tapos narinig ko na si Greg Howe. Yung narinig ko si Greg Howe, yun lang yung cassette tape na meron ako doon sa Walkman ko dati. So everyday,
yun at yun lang pinapakinggan ko hanggang sa parang hindi ko nakuha yung style niya syempre kasi Greg Howe yun eh. Oo. Pero doon na parang nag-iba yung parang taste ko sa music. Okay. Ano siya, nag-iba-iba na ng so yung fusion tapos yung jazz. Yung, anong year ka sa UST? 2000 nag-start ako 2004 Mhm. hanggang 2010 kasi Oh. oo. Pero hindi ko siya natapos hanggang level 6 lang yung ano ko eh. Oo. Kasali ka pa dun sa Huntahang Gitara. Yung nag-electric counterpoint sila. Yung UST. Oo. Kasali ka doon? Oo. Okay. Ako yung sa quartet naman ako nun. Sa PWU. Pero teka, hindi ko alam kung ano yung kung Sampung Daliri ba yung festival na yun? Or Sampung Daliri, Huntahang Gitara. parang Sampung Daliri yung naalala. Sampung Daliri, okay. Wala na ako nun. Pero tinutug namin yun yung Electric counterpoint. si Steve Reich. Steve Reich. Steve Reich. Pambato na UST. Yung lagi or yung basta kalimutan ko na Paolo Bellini na anong piece. Chongo. Hindi. Parang ano siya eh, parang bayaw something. Oo. Bayaw de Bayaw de Guj. Kung anong man pronunciation. Ganun yata. Hindi ko alam eh. Ganun yata yun. Pero yung research mo sa jazz tsaka fusion, sarili mo na yan. Sarili ko na. Oo. Pero yun, since dati hindi pa ganun ka-accessible yung internet. Hingi din ako dun sa mga professors, nangihingi kami kasi sa guitar major, kumbaga ka-close namin yung mga prof eh. So, yun, hihingi kami yan kay Erskine kung sinong papakinggan ko, ganun. Si Butch Rojas, inabot mo rin? Siya yung pinakauna kong siya yung teacher ko dun. Okay. Sa UST. Siya yung teacher ko dun. Tapos, magle-lesson kami. Kasi, alam niya nagbo-blues na ako nun eh. So, magle-lesson kami, magbo-blues lang kami. Ayun pala, kay Sir Butch ako nag-audition. Ang pinang-audition ko nun ay George Benson. So, medyo parang jazz ano siya. Pero, hindi ko alam paano ko na-discover yung song na yun. Alin dun? Yung Breezin. Breezin, okay. Oo. Yun, so si RJ. Baka narinig maalala ko sa narinig. Tapos parang kinapaha ko siya noon, talagang yung buong song. Tapos gumawa na lang ako ng tabs na yung hindi siya standard eh. Kasi hindi ako marunong magsulat pa ng tabs. So para lang guide ko. Tapos yun yung pinang-audition ko. Anyway, yun. Si Sir Butch. Kay Sir Butch ako nag-audition. Grabe. During UST, nagsimula na yung banda no? 2007, doon kami magkakaklase kami. May percussion. Tas, UST galing lahat? Lahat, oo. Okay. Puro sila guitar major. Maaga sila nag-stop yung iba. Ako yung pinaka-last na nag-stop nun. Noong time na yun kasi marami nag-iisip, like, me included, magmi-music ako kasi ang inisip mo, Berkeley, GIT, di ba? Yung ganun. Tapos pagdating ng classical, tapos bawal mag-pick. Bawal ako. Medyo siya eh, parang frowned upon eh. Ang electric, di ba? Oo. Kaya din nung time ko sa UST, yung mga kabatch ko either tumigil or nag-shift, sumali sa orchestra. Either nag-cello or nag-violin or viola, ganun. Wala masyadong nag-stick to guitar. Pero nung nag-full-time na si Ruben doon yung establish yung UST guitar department. Kaya dumami din yung mga gitarista doon. Yan. Si Haru, kabatch mo ba yan? Kabatch ko siya. Ano siya eh. Pero, kabatch ko siya. Ano ka rin ng Paul Gilbert na clinic? Andun ata ako. Yung jumam kami, si Haru yung nauna, tapos ako yung huli. Teka. Sa Most likely nandun ako eh. Suburbia. Kasi Malate. halos lahat ng nun, yung mga dati, Andy Timmons, Andy Timmons sa Hard Rock. Nuno Betancourt. Si Nuno hindi ko na inabot. Halos lahat na attendan ko. Si Paul Gilbert noon may buntot. Tapos tinugtog niya yung To Become One. Anong year to? Baka early 2000s, sometime. Basta mga around that period. Kaya doon ko na-meet si Haru. Tapos parang bago. First year lang siya dun sa UST noon. Then next kita ko siya sa kanya sa NAMNA. Tapos yun na, Duran na siya. Tindi rin ang gig nun ngayon. Oo.
Puro Fuji sa Japan Kaze? talaga eh. No? Oo. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Nabanggit mo na si Greg Howe. Sino pa yung ibang pinakikinggan mo na? Sa yun yung mahirapan ako sagutin pag tinatanong ako sino yung pinakinggan ko kasi parang since early 2000s so nakikinig na ako nung ng mga bands, musicians. So parang inisip ko paano ko siya i-summarize sa isang sentence. Pero kumbaga ang pinaka-notable siguro na yung mga pinakamatagal ko pinakinggan, Andy Timmons, yun si Greg Howe, Harem Scarem, Mr. Big, tapos Foreplay, yung jazz band. Foreplay. Yung version, yung unang version, si Lirit pa yun. Lirit pa. Lirit tsaka si Nathan East. Oo. Yun. Tapos, maraming Japanese bands. Clark and Shell, TM Revolution, mga J-Rock, J-Pop. J-Rock. Tapos, yun, parang halo-halo eh. Tapos may time na puro hip-hop na pakinggan ko. Ang gulo-gulo na ito, parang hindi ko alam paano ko siya i-explain sa parang. So, paano ka napunta dyan? Pero at that point, nagsisimula ka na magsulat nan? Ano lang, mga instrumental. Ganun. Yun. Pero parang mga snippets, jam-jam, or ano lang. Kumbaga parang mga 1-minute pieces lang. Doon galing yung Skittle Jams. Parang ganun. Kasi may maliliit. Yun yung idea. Naalala ko pa yun yung Instagram naglabas ng, yung una nila nilabas yung video. 15 seconds lang yan eh. Oo. Di ba? Oo, maikli lang talaga. Maikli lang. Tapos ang gagawa ko doon nagsisimula yung mga pet lick. Short clips lang. Short yun lang clips kasya. Kasi 15 seconds lang eh. Tapos inap ni Mateus na nagko-compose siya ng 15-second na music na tunog kompleto pero 15 seconds lang. Grabe naman. Wala eh. Iba utak nun. Ngayon sa December Avenue, kasama ka rin sa main songwriters or... Ang style kasi namin, si Giselle, yung vocalist namin, gagawa siya ng song. Dati, acoustic lang. Tapos yan niya sa amin. Tapos kami na bahala mag-produce. Okay. So, ayun, nung mga earlier songs, ganun yung style namin. Tapos send niya sa amin, tapos kami na bahala. Ako, gagawa ko ng, syempre, guitar tracks, tapos drums, ganun. So, depende na lang kung sino mauna nakapag-produce ng, baka mauna yung drummer, okay, doon ko be-base yung kung ano yung gagawin ko. Sa keyboard, ganun din. So, rough demo niya papadala sa inyo? As in, vocals acoustic lang sa voice notes lang na record. Okay. Pero nung mga huling, medyo latter part na, nakakagawa na siya sa GarageBand. Okay. Pero sa phone lang din. Okay. Hindi kayo nag-start na yung magkakasama kayo sa isang room tapos doon kayo magsusulat? May ganun din. May mga ganung songs din. Pero karamihan, ayun, yung pasa-pasa. Dati, nung college pa kami, since magkakaklase kami, tambay kami sa studio or sa bahay ng kung sino. Tapos yun, doon namin siya gagawin. Kung ano yung meron na. Kung intro pa lang or verse, doon na namin dudugtungan yung Pag sa guitar part, ano yung inuuna mo? Sa amin kasi, since may acoustic guitar and keyboard, so parang ang dami ng voices agad eh. So ako kung ano lang yung kung saan range ako papasok. Okay. So, sundan ko lang muna yung chords. Tapos iisip ako ng voicing na hindi babangga dun sa kanilang dalawa. Kasi nga, since piano, halos lahat na ng niya. Saklaw na niya eh. Oo. So, yun, dun ako nag-start. Tapos, pag dun sa mga riffs or mga intros, iniisip ko muna siya kumbaga kinakanta ko sa utak ko. Bago ko siya gawin sa guitar. Pero not necessarily melody ng kanta. Hindi. Sarili yun yung iniwasan ko na sundan ko yung melody ng chorus or nung kanta. Especially sa guitar solos na, di ba dati kasi uso yung susundan mo yung, kung ano yung melody ng chorus, doon mo bibase yung guitar solo. Pretty much yung mga 80s na solo. So, iniwasan ko yun. So,
Yun, kakantahin ko lang sa utak ko. Kasi pag ginagawa ko sa guitar, nagno-noodling ako. Okay. Ang tendency, parang sumusunod ako sa scale. Parang, kumbaga parang dinidictate sa akin nung scale kung ano dapat yung melody na gawin ko. Okay. As opposed to yung mag-iisip ka ng melody na walang guitar, Oo. mas effective siya sa akin. Okay. Isa yun sa binabanggit ko pag nag-workshop ako. Kasi, ano ba yung tawag ko doon? Sugar finger. Kasi pag meron ka sugar finger sa gitara, kasi yun yung pinakamasarap na daliri pindutin. So, lagi kang pupunta ron. So, sa atin, gitarista yung... Yan, oo. Yan. So, kahit C yung chord, diba, instead na... Di ba, pero, since masarap pindutin to, doon ka nagla-landing lagi. So, okay yun. Pag away from the guitar ka nagsusulat, hindi mo pinapanigan to. Oo, yun. Di ba? Hindi mo kinikilingan, basically. Oo. Ayun, same idea. Ganun din. Oo. For example, okay, ano ba magandang songwriter progression? Paano ka sushoot yan? Well, kung ganyan yung style, naisip ko parang medyo harmonics and ano. Sa C siya, di ba? C, oh. Pero yun, since wala akong time mag-isip, gagamitin ko na rin yung scales. Parang ganun. Hindi, pero ang napansin ko, kasi usually pag ako pattern ko to eh. Pag mag-scale ako, stepwise. Yan. Pero yung ginagawa mo, kahit scale, medyo basag pa rin eh. Alam mo, may mga intervals kang ginagawa. Ewan ko, siguro... Yan. So may ginawa ka kanina, parang... Ayan. Parang ganun, di ba? Yan. Feeling ko na ano ko siya, na-develop ko sa classical din. Oh. Oo, dahil ano... Hybrid. I see. Okay. Sandali ah. Paano ulit? Okay. Parang basically, ano siya, C major 7. Okay. Oh, okay. So, pwede mo rin gawin isipin na, parito,
tapos biglang naging C add 9, tas G, tapos ano yung ano sunod? Saan ako? Actually, So parang G suspended din. oo, tapos babagsak. Tapos C major 9. Oh, okay. Tapos naka-inversions ka din. Oo, kung basta, ano lang. Oh. Usually, ano din siya Iba-ibang voicings lang, pero C major 7 pa rin naman yung ganun. Okay. Nice. Okay, kids. Ayun. Inversions. Google nyo na lang. Hindi, okay. Inversions is iba't ibang version ng same chord, basically. Sa iba't ibang parte ng neck. May C major 9 ka dito, then meron ka dito, then meron ka dito, tapos dito, then basta maraming hanapin nyo. Yun, ganun. Yun din kasi usual na tinatanong sa akin ng mga bata kung ano daw yung chords na ginagawa ko. Parang, yun din naman yun. Parang ano lang, sa ibang position ko lang siya ginawa. Pero same notes lang, di ba? Ibang, ibang registers lang. Kasi nga, iniwasan ko yung bangga sa kasi syempre pag nandito ako, tapos nandiyan ka rin, tapos let's say tinutugtog ko ito, tapos tinutugtog mo ito. Oo. Di ba? Meron tayong magka-cluster na. Which is minsan okay, pero pero minsan parang magulo pakinggan, di ba? Lalo pag sa pop. Pop music, medyo. So kung nandito ako, tapos ikaw nandito, isang malaking chord 'yan. Ang ganda siya pakinggan. Okay. Kailan mo sinimulan i-workout 'yan? Hindi ako aware kasi parang lumabas na lang siya kusa siguro kasi kakatugtog ko rin ng yung mga modern classical pieces. Roland Jens, yung mga ganda ng mga ano nila So yun, doon ko siya parang na-apply ko na lang siya bigla sa electric. Kung meron akong natutunan sa classical, hindi yung obvious na tingin nila kasi pag nag-classical ka, disiplinado yung mga daliri. Pero hindi, actually yung natutunan ko sa classical yung tenga, mas bukas yung tenga. Lalo na sa guitar music kasi yung mga modern classical composers, yan, Roland Jens, Andrew York, sila Assad, Sergio Assad, di ba? Since kilala nila yung gitara, napupull out nila yung best qualities ng gitara. So yung mga yung mga resonance, di ba? Diba? Kumbaga kung sa ibang instruments parang magulo pakinggan. Sa gitara, pwede mo siyang patunugin ng harmonious siya. Depende kung paano mo kalibitin. Di ba? So yun yung para sa akin, yun yung natutunan ko sa classical, yung pagbukas ng tenga. Tsaka yung naririnig mo lahat. Dati nung nagsisimula ako, hindi ako nakakarinig ng counterpoint. Kumbaga isang tunog yan. Instead na anin na separate notes, di ba? Pero pag nag-classical ka, let's say yung di ba? Naririnig mo yung galaw ng bawat isa. As opposed to isang buo lang na. Ibig na ganun. Yung curriculum din ni Ruben, di ba? Very kumbaga yung fretboard harmony, very very rigid. Pero yun nga, ano sila parang medyo strictly classical yung although si Sir Ruben, alam ko meron siyang jazz band dati. Nagbe-bass yun. Bass. Bassist yun. Majam. 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 Pero Bassist yun. Ayaw nila pag nag-electric kami doon sa school. On one hand, naintindihan ko yun. Kasi gusto niyang establish yung guitar program kasi. Para ma-establish yung kailangan stricto ka . Alam mo yun na.
Kasi ito yung gusto nilang i-portray. Oo. Pero at the same time, pag meron kang ibang hinahanap, usually Oo, yeah. hindi Wala, sa labas na lang talaga. Hindi nabibigay sa iyo, Oo. hindi nabibigay sa iyo. Okay, so nakakuha na ako ng insight kung paano ka gumalaw. Ngayon, hingin ko naman sa iyo yung ano yung Jem Manuel Petlick? Jem Manuel ano? Ano yung una mong tinutugtog sa gitara? Every time mahawak ko guitar, medyo akong ginamit para tapos, Pahirapan ako nito, Itab. yun yung kadalasan ginagawa ko. Okay. Hindi, breakdown natin. Breakdown. So, okay. So, E minor add 9, no? Tapos, basically, progression is C major 7, tapos B dominant flat 13. Okay. Tapos, E minor, Tapos, may kasunod. A7. A7. Okay. So, C major 7, B7 flat 13, E minor 7. Oh, actually, E minor 9. And then, okay. So, parang ito. Okay. Okay, pero yung kakaiba yung mga voicings mo eh. Okay. Basically, parang E minor sa taas, tapos C sa bass. Okay. Tapos nalagyan ko na ba? Pero, ano yung unang... half step lang. Okay. Tapos, May hinila ka kanina. Kaya nga yan? Saan nga yan? Hindi. Papunta sa B. Okay. Sa ending siya. Okay. So, to... Ano yan? Okay. Okay. Thumb position. Tapos dito na yung lick. Okay. Minor major 7. Tapos ano lang siya, yung diminished. Pero ibang din. Tapos, Tama. Okay. So, basically, minor major 7. Tapos, ano yung pangatlo? ano yan?
tapos yun na. Pero hina-harmonics ko na lang yung ibang notes. Ano yung next na harmonic? Dito mag-start. Okay. Okay. Ito na yung Teka, kailangan ng sharing ganyan. Dali. So, Nice. Okay. Okay. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Okay, lumabas na yung command center. Ito yung pedal board ni Jem. Meron tayong pedal board cam. Tapos, gaano katagal na itong setup na to? This particular version ng board. parang more than a year and a half na siguro. Year and a half? Almost 2 years. Okay. Ito lang yung pinalitan ko. Yung sure. Dinagdag pala. Itong volume pedal na isa pa. Okay, isa-isahin natin yung routing. So, from the Shure, yan yung input ng guitar, no? Either wireless or wired. Okay. Mas maganda yan kasi meron ako nung older version. Walang choice kundi wireless lang. Wala siyang, okay. Oh, walang cable input. So, pag nagloko siya, wala na. Oh, so tanggalin mo na lang. Bubunutin mo siya. Sasaksak mo ng papalitan mo ng kable yung tapos pasaksak mo sa first cable. Sa first pedal, sorry. Okay, tapos pasok sa Diretso agad siya dito sa FM9. Okay. And then yung FM9, ilan yung expression pedals? Dalawa bale. Ito yung main. Tapos itong isang expression pedal. Chase Bliss yan, no? Okay. Ginagamit ko lang siyang parang volume pedal nung output 2. Kasi yung output 2 ko, meron akong dedicated na wedge na guitar lang talaga yung dala ko palagi. Para yun yung monitor ko siya. So, yung routing mo, mono lang? Mono lang. Okay. So, dual mono, basically. Basically. Okay. So, yung expression pedal volume ng personal guitar monitor sa stage. Okay. And then, yung fractal na expression pedal, ano yung kinokontrol niya? Usually, volume lang eh. Volume lang nung master volume lang. After amps. After amp, before time. Before time and yung reverbs. Okay. Tapos, meron siyang bump up sub level or wala, lang talaga. 0-100 lang. 0 to 100 lang. Okay. Wala siyang booster or anything. Okay. Tapos wala ring minimum. 0. Para wala minimum. Pag ziniro mo cut. As in 0. Hindi minimum volume. Okay. Nice. Tapos so may dalawang extra abubot. Tingnan. Ayun. Ano lang siya yung spectrum analyzer. Okay. So, akala ko dB meter. Ganun na rin, pero may frequency. may frequency. Okay yan parang gusto ko yan. And then, Game Boy. Ayan. Nandiyan yung tone. Yan. May buffer. Invisible buffer. Tapos, ngayon yung setup mo sa FM9, paano yung chain mo? May wet dry or
Ano lang eh, Or parallel? parallel lang siya. Okay, okay. Okay. Tapos, and then, yung buttons, preset siya or single pedals? Ito ay, naka-scenes siya ngayon. Scenes, okay. Oo. Hindi ako nag-ano yung single pedals eh. Kasi mas nalilito ako pag Okay. ganun. So, scenes na lang para naka-activate na yung kung ano yung specific pedals na. Oh, okay. Ilang blocks ang isang preset mo? Ilang effects Usually, blocks? ayan, kasama na yung amps. Parang technically 6 lang siya. Tapos yung isa extra amp blocks kasi and cabinet, parang magkahiwala yung clean tone and yung clean amp and yung may distortion. Oh, so nagsiswitch ka ng amps for clean and distortion. Oo, hindi Pero siya sa yung- isang block lang. Pero yung chain ng iba, the rest of the effects chain, isa lang. Pareho lang. Okay, okay. So, sa mga hindi familiar sa ganitong effects routing, parang para tayong nagje-German ngayon. Tayong dalawa na yung nagkakaintindihan. But anyway, basically parallel is meron kang dry signal, yung amp signal mo, and then kahit meron kang wet effects, intact pa rin yung dry signal mo. Okay. Okay. Ngayon, since scenes yung ginagamit mo according to song part. Okay. Tapos per song may isang preset. Ito mas makita nila. Kunyari sa isang song namin, ito yung ayan, so yung Ayan, okay. Oo. So intro, chorus, chorus, Pag sa lead intro, octave. Okay. So yung pre-chorus niya, meron ng konting drive. Chorus, yun. Nice. Tas iba lead. Tas yung ano yung drive plus? Basically, ano lang siya eh, chorus na yung same effects and and all nung chorus part, pero mas mataas lang yung gain. Okay. And then, depending sa show nyo, naka-arrange na yung presets mo according to the set list. Para madali yung... Minsan nagbabago-bago, pero usually ito rin yung order ng songs eh. Yeah, ayan. Kung ano yung in order na siya. Okay. And then, pag sa live naman, meron din kayong in-ear system. So, lahat yung papasok sa in-ear nyo, tapos saka ilalabas sa amin kasi ako lang yung hindi gumagamit ng in-ears eh. Kasi mas gusto ko yung... yung hangin. Oo, yun yung hangin, tsaka yung... Narinig ko lahat, including yung crowd. Okay, okay. Okay. So, pag monitor mo yon FR din. Okay. Ito, yung dala ko na meron akong sariling wedge na dedicated sa guitar lang. Anong klase? Turbo sound. Yung turbo sound. Okay. Okay. Nice. Pero sa'yo nakatutok? Okay. Sa gitna lang siya. Tapos yung provided ng supplier, na andun yung band mix, nasa gilid lang siya pareho. Oh, okay, Parang okay. Tatlo. Okay. And then, may sarili kayong monitor engineer, di ba? Para kontrolado niyo yung tunog niyo sa stage. Gumagamit ba kayo ng tracks? Pang reinforce? tracks? Hindi, tracks sa live. Hindi eh. Hindi. Oo. So, kuwan pa rin. Parang basically, lahat. organic na band pa rin. Though, yun, maganda sana siya eh. Kaya lang, kailangan pa naming aralin lahat. Oo. Hindi, tsaka maganda kasi yung pag-set na yung show nyo lagi. Kung kapag may tour kayo, set na yung set list, tapos set na yung mga mangyayari within the show. So, pwedeng nakasync na dun yung preset changes, yung lights. Automatic para tutugtog ka na lang. Although, personally, pag live band, depende sa style ng music. Oh. Kung show, gusto ko yun kasi
wala na akong alalahanin. Oo. Tugtugan na lang. Oo. Pero pag nag-improvise yung banda naman, parang wala naman akong control doon. Parang, Oo. 'di ba? Gusto ko ako yung nagpapalit ng tunog. Oo, parang yung vocalist namin kasi ganun din eh. Bigla-bigla siyang magpapalit ng songs. Binabasa kasi yung crowd. Oo, parang ganun. Oo, So, okay. mahirap din kapag meron na kung naka-program na lahat. Right. Parang yung huling punta ko sa Music China, Mhm. kasi yung setup ko doon, meron akong multi-effects na naka-MIDI sa iPad. Mhm. And then yung backing tracks ko nasa iPad na. So yung iPad yung basically MIDI controller ko, taga-switch ng Okay. preset. Tapos yung first show, parang yung set ko, hindi masyadong hindi pumatok. Oo. Well, minanood pa rin naman, pero parang basta iniba ko for the second day. Mhm. So, pero nung time na yan, parang dapat nag-switch na lang ako. Oo. So, second day, ang ginawa ko, backing tracks na lang, tapos ako yung nagpalit ng, Okay. tinrabaho ko na lang yung multi-effect. Manual na. Oh, manual na. Hindi na yung buo. Parang ang hirap din kasi tansyahin. Oo. Kasi bawat gig iba eh. Iba-iba lagi. Oo. So, pero at least yung sa'yo, ikaw pa rin nagko-control ng lahat. Kahit na naka multi-effects ka na powerful, no? And then ano yung mga go-to mo na amp? Pag distorted amp, Friedman talaga lagi. Na yung BE100. Oh, stock ng FM9. Okay. Tapos sa clean, syempre yung mga staples, Deluxe Reverb, pero ngayon mas madalas ko gamitin yung Carol Ann, yung amp. Ano to eh? Turak? Hindi. Yun mismo yung name niya. Carol Ann. Carol Okay. Ann. Tapos yung model ay Tucana Clean or Triptych. Hindi ko maalala yung ano. Pero anyway, yun yung sa clean tone. Tapos ano yung must-have na effects block sa bawat preset? Ako, yung delay and reverb. Talaga. Oo, yun talaga. Pag pre-amp. Pag pre-amp, hindi ako masyado nagda-drive block or drive pedals kasi mas gusto ko yung drive ng amp mismo. Sa amp pa rin. Oo. So, pag more gain, gagawa na lang ko ibang settings niya na mas mataas yung gain. Parang dito. Oo. Pero yung tunog mo rin hindi naman todo high gain. Di ba? Ako hindi ko rin tinataas talaga masyado. Oo. Sabagay, ako hindi rin ako mag-drive pedal eh. Hindi ako nasanay mag-boost. If ever ang gagawin ko, isa-set ko yung amp ng, let's say, ito. Pasag, di ba? Tapos hinaan ko na lang yung volume. Ano na lang siya. Okay. Para mas kontrolado. And then, kung kailangan ko na mas higher gain, lipat ako ng channel. Sa cleans, compressor, ganun, hindi ko gumagamit. Meron ako laging compressor din after the amp. After? Oo, hindi before. Hindi before. Tapos may optical compressor lang ako na ginagamit dito sa Fractal din siya. Okay. Ano yung mga non-December Avenue presets mo? Ano yung mga pinaglalaroan mo? Dito, yung mayroon akong ginagamit. Kanina may narinig akong... Oo, teka, nasa na nga ba yun? Teka, wala tuloy. Nagkagulo-gulo kasi siya yung mga presets ko dahil reformat ko to. Oh, okay. So, kakaload mo lang ulit. Oo. Kumbaga yung mga backup lang siya. Oh, hindi pa naka-sort. Ito, yung ano. Wala lang, laro-laro lang. Nice. Oo. Hindi mo pa nilalabas yan sa isang gig, tapos magugulat lang lahat. Hindi ba? Parang sound check lang kami. Minsan, noodle lang ako dun. Okay. Pero, ayun. Tapos may isa ka pang tinugtog kanina eh, parang cinematic. Yun, doon mismo yun sa mga songs. Sa songs din yun? Okay.
Yung pitch up niya, nasa dry signal Teka. or sa delay? Sa dry signal siya. Okay. Oo. Sinubukan mo na yung si Holdsworth dati, yung wala pang shimmer reverb. Ang ginagawa niyan, yung pitch up, after nasa delay trails lang. Parang nasa send return siya. So kung meron siyang dry guitar signal, tas parallel yung delay, di ba? After ng delay yung pitch. Okay. So yung delay repeats lang yung nakataas. Tapos yung ginagamitan din niya ng expression pedal or yung slow gear. Kaya pag nag-clean siya, parang talagang lumilipad dito. Hindi ko, yung mga early yung Fusion Heroes, Ah. hindi ko napakinggan. Hindi mo napakinggan. Frustrate kasi ako eh. Hindi ko maintindihan bakit parang hindi maabot ng comprehension. Alam mo, ang lalim kasi na ano. Swerte ako kasi maaga siyang inintroduce sa akin. Tapos yung metal fatigue nga. Pakinggan mo to, Hanep. Rock na hindi, na progressive na. Ganun, di ba? So, syempre, hindi mo maintindihan. And then, nakachempo ako ng VHS niya, yung instruction niya. Meron na sa YouTube yun eh. Napanood ko na yata. Napanood mo na yan? Which is, pag hindi mo siya tinry abutin, hindi mo maintindihan. Kasi hindi rin siya magaling magturo eh. Di ba? Parang, I just do this and I just do this. Tapos, yung pagkakaintindi niya ng fretboard, kanya lang. Iba, oo. Very, very, very personal. May sarili siya. Oo. Tapos, alala ko yun, pinanood namin yun. Tapos, basta napuyat kami. Tapos, kinabukas, ako, yung kaibigan ko si Mon Legaspi ng Wolfgang, yung bass player. Tapos, si JB Medrano. Pinanood namin sa bahay. Tapos, pagkatulog na, kinabukasan punta kami studio, nag-jam lang. Tapos, parang, wala, alan-alanan. Hinabol lang namin yung tunog. Pero bahala kami, hindi kami nag-uusap. Basta kung ano lang yung lumabas. Hindi namin ni-record. Pero at the end of the then, parang, ano yun? Ano yun? Ano nangyari? Ano kasi ako sa kanya? Na-stress ako. Ganun. Kasi kunyari, kumpara kay si Greg Howe, di ba minsan may mga atonal siya na licks or mga lines. Pero si Alan Holdsworth kasi parang lahat atonal. So parang kailangan ko maabot yung level ng genius niya para ma-appreciate ko. So hanggang sige, hindi pa ako ready siguro. Pero pagpakinggan mo ni siya, very melodic din eh. Kasi yung may mga linya siya na kung paano niya hawakan yung note, kumakanta pa rin yung gitara. Kaya lang, pag nagkuha na, yung mga ganun na, parang Tsaka yung chords niya din kasi, mga progression niya, kakaiba eh. Yung nag-iisang Holdsworth chord ko is, yan. Yan. So, parang, layo. So, yan. Pero meron pa siya ibang ginagawa Ito, ang dami yung mga gano'n na kakaiba. out of this world eh. Na-meet ko yun eh. Talaga? In person. So, isa sa mga pinaka early clinics na naparod ko sa States. 2005 sa New York, Manny's Music, bukas pa yung Manny's Music. Tapos nagkataon lang na nandun ako, tapos may clinic din siya. Kaya lang, ayun ko, malungkot yung encounter ko sa kanya eh. Kasi yun na yung hindi na siya masyadong active. Okay. Tapos, conscious kasi siya eh, perfectionist. Pero instead na ayusin niya sa practice room yung mga mali niya, nagiging obvious sa crowd. May isang kanta na nagkamali siya ng ending, tapos gumanon siya. Talaga? Parang pinalo niya yung sarili niya sa harap ng audience. So parang medyo uncomfortable weird. Panoorin. Pero ganun yung personality niya eh. Tapos nakausap ko sa labas, lalo ako nalungkot. Kasi yung sinasabi niya na, nobody calls me for gigs anymore. Kasi, tapos
yung gig na yun, mas mahaba yung pila ng nagpapa-autograph sa drummer kaysa sa kanya. Ay, talaga. Kaya nga nakausap ko sa labas, nag-iossi lang siya dun. Mm-hmm. And then, basta, usap kami, pinapakinggan ko lang siya. Mm-hmm. And then, okay, when we get back to LA, can I get in touch with you? What's your email? Ganun, ganun. Oh, yeah, well, some other guy registered alanholdsworth.com, so I have to... Okay. Ninako yung pangalan niya na URL. So, siya daw si the real alanholdsworth.com. Parang ako, nalungkot ako. Parang hero mo, di ba? Baka may ano na rin siguro. May something. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ayun, yung cinematic na tunog. Yung sinabi mo sa akin kanina off-camera. Part din yun ng development mo as a player. Kasi yung bukod sa classical, yung nag-influence sa'yo yung mga soundtracks. Oo. Talaga. May game ako na na nilalaro dati, Final Fantasy yung... Final Fantasy. So marami siya, yung Final Fantasy Tactics, yung usual 7, 8, 9. Anyway, ang ganda kasi ng soundtrack niya. So, ako subconsciously parang, yun na pala yung na-absorb ko. Kasi since everyday ko siya nilalaro, ma-absent pa ako para maglaro lang. So, parang feeling ko, yun yung na-develop sa akin na para yung mahilig ako sa ambient, Kasi nagtatanong sa akin na, Kuya Jem, tumugtog ka ba sa church dati? So, sabi ko, tumugtog ako sa church. Pero nung time na yun, wala pang mga ambient players eh. Okay. So, puro mga lively styles pa yung nila. Hindi ko na inabutan yung sina Nigel. Nung tumutugtog pa ako sa church, yung sina Nigel, hindi ko na sila napakinggan. So, doon ko na-develop siguro yung parang ambient na pagtugtog ko minsan. Kasi Final Fantasy, may nagtutour din yan ng mga orchestras eh, tapos tinutugtog lang yung soundtrack, diba? Sa YouTube ko lang napapanood eh. Pero yun, tsaka syempre, sa mga ibang, sa movies din, kunyari sina Hans Zimmer, yung mga John Williams, yung mga soundtracks. Kasi pag pinakinggan mo, ganda, talaga yung sumasakto sa emotion ng visuals. Ng eksena. Oo, ng eksena. Tapos naalala ko rin yung may sinabi ka sa akin ng first time tayo nagkita na mas interesado ka sa sound design tsaka recording more than actual playing. Di ba? Kaya hindi ko din masabi pag tinatanong sa akin yung influence ko talaga sa guitar na kunyari yan sina Andy Timmons. Kasi baka mag-expect sila na bakit hindi ganun yung tunog mo? Parang ganun kasi. Parang. Okay na yun. Kasi pag kinuha mo naman lahat ng influence, ikaw rin yung lalabas eh. Hindi naman necessarily pag pinakinggan mo isang player, kopya ka na ng player na yun. Kasi kahit kopyahin mo, ikaw pa rin. ikaw pa rin yung lalabas nun eh. Actually, may sinabihan din akong ganun kasi parang tinatanong niya kung ano yung amp yung gamit ko sa fractal. Kasi may fractal din siya. O anong pickups ng ko, parang, ang sabi ko sa kanya, na hindi sa mayabang way, parang sabi ko, bro, kasi kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung tunog ko, kasi meron kang sariling tunog. Hindi ibig sabihin, mas magaling ako sa'yo. Parang, kasi ako, kahit anong gawin ko din, kahit parehong-pareho tayo ng gear o equipment, hindi ko makukuha yung sound mo, kasi, naniniwala kasi ako na unique tayo lahat eh, parang, hindi ibig sabihin na mas magaling ako sa'yo, parang, ganun. So, ayun nga, na iba-iba kasi talaga eh. Parang sa kahit yung sa vibrato, lahat ng little nuances. So along that line, ano yung best advice na mabibigay mo pag nagse-set up sila ng either multi-effects or pedal? Ng pedal board. Ngayon kasi... Or actually, pag naghahanap sila ng tunog nila. Yeah. Ako, siguro pinaka-practical din na bumili ka ng yung mga amp modelers na rin. Kasi may effects na siya eh. Dami ng mura ngayon, di ba? Yung, hindi ko lang kasi pwede sabihin yung brand. So, basta anyway. Sabihin mo lang. Yung okay lang. NUX Mover, ano pa ba yun? Basta yun, mga yun. Ang dami ng mura ngayon na
pwede mong aralin yung mga effects. Kesa bumili ka ng individual chorus pedals, distortion, or ano. Doon mo na lang aralin. Parang At least nandun na lahat. Oo. Or pwede rin plugins. Kung, Plugins. Oo, kasi ako, yung plugins, andyan na sa'yo yun habang buhay. Di ba yung Oo. license? Oo. Yung ano rin pala, yun din isang cons ng ano. Ng hardware. Ng kasi hardware, na-outdate. nasisira. Oo, pero yung Na-outdate, tsaka nasisira. software, kunyari sa Neural DSP, I think lifetime update na yun eh. Oo nga. Libre. Oo nga. Habang hanggat dine-develop nila. Mm. Yung Tone X, masipag maglabas ng Mabilis. updates yun. Oo, lagi sila Tsaka nag-update. mabilis. Oo. Tapos, hindi, by the time na lumabas to, labas na rin yun. Labas na rin yun. Pero yung gamit ni Jem kanina, habang hinihintay namin yung board niya is yung Tone X plug. Tapos nakasaksak lang sa headrush. Itong maliit na to, Tone X amps, tapos may delay, may reverb, may compressor, you know, and then pwedeng mag-access ng, may app control. So, di ba, ang sarap magigitarista Ang ngayon. ganda ng tunog niya. Di ba? Ang ganda na hindi siya gimmick lang eh. Hindi, kasi kahit na headphone amp siya, yung loob niya, tunog ng Tone X. Hindi na diminish yung tone ng... Oo, hindi. Okay. Yung mismo sa Tonex pala. Tone X yun. Hindi siya So, parang lesser version ng... Hindi. Okay. hindi. So, ang heart naman ng Tone X is yung software din. Tapos, iba't ibang way lang para i-carry yung, igawing real world yung tone na yun. So, either yung malaking pedal, yung maliit na pedal, ngayon, ito na. Oo. Tapos Tapos ano siya, nakasaksak diba, lang may app din na... May app sa phone, doon mo kontrolin, or app sa computer, gano'n. Kahit nga Tank G, Oo. di ba? Kasi si Jam, ang dami yung nagawang magandang sounds. mga Kano presets. lang yun, mura lang siya, pero... Oo. Ang kanin, sabi ni Makoy, 2.5. 2.5 ko, compression sustainer. Mura pa yun dati. Mura pa yun. Mura pa yun. Pero yun lang yung kaya kong bilhin. Tapos, nung inapakan ko, hindi nagbago yung tunog. Compressor. Okay. lang. Ano yung ma-advise mo in general to starting guitar players ngayon? Ako kasi ginawa ko, tumugtog lang ako ng iba-ibang genres talaga. So, eventually, maano mo siya ma-apply mo siya sa lahat. Kesa mag-focus ka lang sa, gusto ko lang kasi post-rock lang gusto ko. Yun talaga yung, pero kahit makinig ka pa ng kahit anong ballads or ano, eventually, dadagdag din yan sa style mo. Kahit hindi mo alam, parang. Ikaw nga, simula ka ng It Might Be You, tapos hard Pantera. Oo, biglang Pantera. Tapos ngayon Fusion. Pero, kumbaga, ano lang, pakinggan mo lang kung saan ka nag-enjoy kasi ako, para ma-motivate ako mag-practice, tinutugtog ko kung ano yung mga gusto kong... Tama yan. Oo, kasi pag sinabihan ka ng kunyari ng isang YouTube instructor na pinapanood mo, pag ito lang pinakinggan mo, baka mapilitan ka, tamarin ka eh. So, kasi napanood ko sa YouTube, kailangan ganito daw practice yan. Kaya lang, sa akin, hindi siya effective, parang mas gusto ko na tugtog lang ako ng kahit ano lang, para lang ano. Para ma-exercise na rin yung utak ko, yung kamay ko. At least nag-enjoy pa ako. Kailangan unahin yung music. Kasi after nun, susunod naman lahat eh. Exactly, okay. Yun. Pwede pa tayong humaba. Sige lang. Pero actually, gawin natin, mag-lead out na tayo, jump tayo. Kasi ito yung gusto ko sa in-person. Kasi talagang mas live yung interaction. Tapos, walang latency. Walang buffering. Hindi. Tapos, ang maganda pa rito, nandito tayo ngayon sa Spaceport. Dito tayo nag-film ngayon. And then, yung setup natin ngayon, pwede tayong tumugtog using with a backing track. Kaya, mas extra treat. Hindi lang basta jamming ng gitara lang. Okay? So, Jem, thank you. Sir, perfect. Thank you so much. Thank you. So much. Salamat sa oras. Tsaka, balak mo pumunta ng NAMM, di ba? Next year. Tawagan mo ako. Sige. Tapos, kung ano yung matutulong ko doon. Sige. Sabihin mo lang ako. Okay, tapos, social.
Search nyo lang. Dito. Jem S. Manuel. Ayun. Kung gusto nyo lang, pero... Siyempre, gusto nila yun. Oo, diba yun. Sa Instagram, Skittle Jam. Sa YouTube yun din, Jem Manuel lang. Anyway, lahat ng links nasa video description. So, do all the good things like share, subscribe, follow. Ano pa ba yung ginagawa doon? Ayun nga. Basta yung mga yun. Lahat ng mga yan. Tapos, links to Spaceport as well. And then, maglalagay din ako ng link sa ibang gear na ginamit namin for if you want more details. And then, syempre, ilalagay ko yung link sa PRS artist page ni kailangan natin kuan. Kailangan natin pagmalaki yun. Thank you. Ikaw pa lang, di ba? Last Pinoy? time i-check nung chinek namin, actually yung photographer lang nagsabi sa akin namin, si Rico Blanco daw. Oh. So, Official artist? Nakita ko siya sa official artist Okay, poster. good. So parang, okay. So, ikaw yung second. Ako yung second daw. Nice. Dalawa na kaming Dalawa na kayo. Okay. Pinoy Good. Pride. Hindi, joke lang. No, hindi joke. I mean, Pinoy Pride yun. Basta. Okay. Okay, good. So, we'll leave you with the jam. Tapos, yun, kita tayo muli dito sa Perf Talk sa next time.
Perfect. Thank you so much. Nice. Thanks, guys.